Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Welcome po sa Ang Dating Daan Bible Exposition. Ito po ang ating ginagawang Worldwide Bible Exposition. Kasama po natin mga kapatid sa Church of God International. Muli po ay inaanyayahan namin kayo sa loob ng mga susunod na oras upang tayo po ay sama-samang matuto ng mga katwiran ng Diyos na binabasa sa banal na kasulatan. Narito po ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw mga kababayan sa lahat ng lugar na nakaugnay sa atin ngayon na kung saan naroon ang ating mga kapatid at mga panauhin. At kami po ay natutuwa at dalangin namin sa Diyos na ang ating pagtitipon ngayong gabi ay magkaroon ng magandang resulta sa atin. Kasi meron pong mga tao talaga sa aming paniniwala at pakiramdam na hanggang sa mga panahong ito ay naghahanap talaga ng pagkatapos ng maraming panahon ng paghahari, ng pagliligaw, mga fake news sa iba't ibang kaparaanan ng buhay. Ngayon po napakaganda nung ginagawa natin na investigative journalism ng mga tao. Hindi po lahat ng relihiyon, hindi lahat ng iglesia, hindi lahat ng samahan sasabi ng totoo. Ang may sabi po niyan, ang Diyos mismo. Merong lilitaw na mga magdaraya sa ating panahon. 24 ni Mateo, basahin po natin. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Gawa pa ng milagro, kababalaghan, pero ililigaw lang ang mga tao. Kaya sa relihiyon, hindi po tayo dapat na panatag. Malay mo kung ikaw ay natempo doon sa bulaang Kristo. Yung pong bulaan, ang kahulugan nun, malalim na Tagalog yun Ang bulaan po, sinungaling. Maraming mga bulaang Kristo, mga bulaang propeta, lumitaw sa ating panahon. Marami po yan. Hindi po konti lang. Basahin po natin ang 24:4 hanggang 5. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami." Kung napansin niyo yung sabi ng Panginoong Jesus, marami ang magsisiparito. Hindi naman konti Marami magsisiparito sa aking pangalan. Magsasabing ako ang Kristo, ililigaw ang marami. Kaya marami rin ang maliligaw Marami kasi ang magliligaw Para lang natin malaman, kailangan magsuri tayo, mag-aral. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli. Puntahan natin agad ang ating mga panauhin sa Macau, sa China. Nandun po si kapatid na Ramis Naral, kasama na ating mga panauhin. Go ahead, China please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. Ang magtatanong po rito ay si Brother Patrick Rimas. Isa po siyang Katoliko at 25 years old. Magandang araw po, Brad Eli. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang aking katanungan. May rapture po ba na magaganap dito sa ibabaw ng lupa at kailan po ito magaganap? Salamat sa iyong pagdalo, kapatid na Patrick. Wala naman yung salitang rapture sa Biblia. Wala yon. Ang nakalagay sa Biblia, yung mga ililigtas ni Kristo, pagdating niya, aagawin. Aagawin. Yung salitang aagawin, yun ang kanilang nilagyan ng termino na rapture. Basahin natin sa 4:16 ng Tesalonica, kapatid na Daniel. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira
ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Yung salita roon na yung nabubuhay na natitira na kay Kristo at saka yung nangamatay kay Kristo na unang bubuhaying mag-uli, aagawin ng wika, sabi ni San Pablo, aagawing kasama nila. Magkasama yung binuhay na mag-uli at saka yung nadat na namang buhay, aagawin upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Yung salitang aagawin, ginamit sa salitang Grego, yung salitang harpazo. Harpazo, na ang kahulugan ay to seize, agawin, to pluck, to pull, to take by force. Meron talagang magaganap na pag-agaw. Kung ikaw ay naniniwala, dahil sabi sa impormasyon, ikaw ay Katoliko, dapat pagbahagi ng Biblia, papaniwalaan mo. Halimbawa, nasa Biblia, huwag kayong mananalangin ng paulit-ulit. Nakasulat sa Biblia. 6:7 ng Mateo. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Nasa Biblia yan. Pag nasa Biblia, kapatid, dapat maniwala ka. Kasi bago pa lumitaw ang Iglesia Katolika, nakaipon na ang Biblia. Panahon pa ni Timoteo. May mga tao nang nagmalasakit na pagsama-samahin ang mga banal na aklat na isinulat sa iba't ibang panahon ni Moises, ni Josue, ng mga propeta, mga kinasangkapan ng Diyos. Iniipon na yan talaga. At sa panahon pa ni Timoteo, anyo 65, 65 AD, sinabi na ni Pablo kay Timoteo, ang mga banal na kasulatan makakapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas. Basahin natin, kapatid na Daniel. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Yon, lahat ng mga kasulatang kinasihan ng Diyos, panahon pa ni Timoteo, ay nakaipon na ang mga banal na kasulatan. Meron ng mga banal na kasulatan as early as year 65 AD. Kasi nung isulat po ni Pablo yung sulat niya kay Timoteo ay 65 AD. Noon pa lang, nakakompile na yung mga banal na kasulatan sa panahon pa ni Timoteo. Ano ang ibig kong ipunto, kapatid na Patrick? Dapat automatic maniwala ka sa nakasulat sa Biblia. Ang nasa Biblia, huwag kayong mananalangin ng paulit-ulit. Walang kabuluhan yung paulit-ulit. Dahil hindi naman bingi ang Diyos. Hindi naman ang Diyos mahina ang pandinig. O dapat na kulitin, na ulit-ulitin, 10 abagi noong Maria, 10 ama namin, 10 ganire, 10 ganon, 5 ganito, 5 ganon. Sa 7, sa pananalangin ninyo, huwag ninyong gagamitin ng walang kabuluhang paulit-ulit. Kasi hindi mo pa nga sinasabi, alam na ng Diyos Sa 8, huwag kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong Ama ang bagay na kinakailangan ninyo bago ninyo hingin sa Kanya. Bago ka pa magsalita, alam na ng Ama yung kailangan mo Ba't mo kailangang ulit-ulitin? Nasa Biblia yan. Gaya rin naman nung salitang may pag-agaw na mangyayari sa lupa. Aagawin ang mga magiging dapat kay Kristo dun sa unang pagkabuhay na mag-uli. Kaya yung salitang pag-agaw, yun ang tinatawag nilang rapture. Ang tanong ng kapatid na Patrick,
meron ba raw magaganap? Dapat maniwala kang meron. Ako naniniwala. Dahil naniniwala ako sa Biblia, may pag-agaw na mangyayari. Aalisin sa lupa yung mga maliligtas kasi may mga magaganap na masasamang bagay sa lupang ito. Yung mga maliligtas, aagawin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Nasa Biblia yon, kapatid. Kaya sa tanong mo, may magaganap ba? Meron. Wala akong duda kahit kapiraso. Aagawin ng Diyos ang mga maliligtas sa pagbabalik ni Kristo para sila ay maghari doon sa mga taong hindi pa kumikilala sa Diyos. Maghahari sila sa kanila sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli, kasi bubuhaying mag-uli ang mga tao nasa pasyon nga yun, nasa Biblia. Sa balye ni Josaphat, hihipan niyang pakakak, na ipupukaw sa lahat. Ang anghel ay magtatawag, ito ang ipangungusap. Bangon kayo, mga patay, magsidulog kayong tunay sa mataas na hukuman. Yaong sumakop sa tanan, haring makapangyarihan. Ayon, may pagkabuhay na maguli ng mga patay. Yung binuhay ng mga maliligtas, aagawin yon kasama nung mga buhay na dinatnang mababait na tao, aagawin ng Panginoon para sila alisin pansamantala dito sa lupa. Pagkatapos, sa pasimula ng 1,000 taon, maghahari sila kasama ng Panginoong Jesucristo para yung mga taong masasama mapabuti. Basahin natin ang 24 ng Apokalipsis. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kaniyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ayon, pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli, tapos aagawin, magkakaroon ng meeting kay Kristo, magtatagpo sa alapaap. Tapos pagkatapos pala ng pagkabuhay na mag-uli, sabi dito ni San Juan, nagsipaghari silang kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kaya meron pong tinatawag na paghahari si Kristo sa huling 1,000 taon sa mundo. Pagkatapos ng tinatawag na rapture o pag-agaw, maghahari yung mga inagaw kasama ni Kristo sa mga ibang taong naririto pa sa mundo na matitigas pa ang ulo, masasama. Yun parang grace period ng Diyos sa sangkatauhan na sa paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon after ng first resurrection, ang pag-asa ng Diyos ay mapabuti ang mga tao. Lipulin yung mga kaaway ng katwiran. Lipulin yung mga masasama at pasukuin sa ilalim ni Kristo. Yun ang sinasabi sa 15:24 ng unang Korinto. Kung magkagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama, pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan,
sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Sa paghahari ni Kristo, lahat ng kaaway ng katwiran, lahat ng kaaway ng kabutihan, yung mga nang aabuso sa kapwa, kailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang talampakan ng lahat niyang mga kaaway. Kaya sa loob ng 1,000 taon, maghahari sa lupa ang Panginoon Kristo para lipulin ang lahat ng kaaway ng katwiran. Iyon ay magaganap after nung rapture, kapatid na Patrick. Nasa Biblia yan. Kapatid na Patrick, naintindihan mo yung sagot ko. Opo, Brad Eli. Salamat sa Diyos. Samahan ka nawa ng Panginoon. Patuloy kang makinig sa ating programang Ang Dating Daan, kapatid na Patrick. Hindi naman kasi matatalakay na buong-buo rito lahat ng bagay. Siyempre, kung alin lang yung itinanong sa akin, kahit na nga sino-shortcut ko pa kasi kung hindi, mas marami pa dapat ang pag-usapan. Maraming salamat po. Salamat sa Diyos. At puntahan naman natin ngayon ang Quezon City. Nandun si kapatid na Jerry Cabanyero. Kasama natin mga panauhin. Go ahead, Quezon City, please. Opo, kapatid na Daniel, kapatid na Eli, maraming salamat po sa Diyos. Ang magtatanong po dito ay si kapatid na Rancel Astronomo. Narito po siya. Good evening, Brother Eli. My question is, how will you define salvation? Can you lose salvation? How will I define salvation? I do not have any authority to define salvation. My answer will be based purely on the Bible. Ang salvation ay dalawa ang yugto, kapatid. Dalawa ang yugto ng salvation. Ang unang yugto, ginanap ni Kristo, at ang ikalawang yugto, gaganapin niya pa uli. No? Ang unang yugto ng salvation nandoon sa Mateo 1 at 18. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa ay lalaking matuwid, at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ayan. Ang ipinanganak ni Maria, sabi nung anghel, tatawagin siyang Jesus. Ang kahulugan ng Jesus o Yahshua sa salitang Ebreo, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yung Yahshua, ang kahulugan nun, tagapagligtas. Yun ang katumbas ng Gregong salita na Yesu. Katumbas sa Kastilang Jesus at katumbas sa English na Jesus. The word Jesus o Jesus ay tagapagligtas, nangangahulugang tagapagligtas, kapatid. Jehashua o Yahshua, tagapagligtas. Ang original na meaning niyan ay tagapagligtas sa Grego at saka sa Ebreo. Ngayon, ang pagliligtas ni Kristo, dalawang phase. Ililigtas kanya muna sa kasalanan. Kaya nga siya namatay, pinatay sa krus, ipinagkaloob niya ang kanyang buhay para mailigtas niya ang bayan niya, umpisa sa Israel, hanggang sa ating panahon, sa kanilang mga kasalanan. Kasi, mahabang istorya ito, kapatid eh. Samantalang ikaw ay nakalublob sa kasalanan, gaya ng mga Israelita nung una, konsiderado kang patay
para iligtas ka ni Kristo, bubuhayin ka. Doon mula sa iyong kasalanan, patay ka, bubuhayin ka niya. 2:1 ng Efeso. Pakinggan mo. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Yon, kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong pagsalangsang at mga kasalanan. Spiritually, ay patay ang taong makasalanan spiritually speaking. Kahit gumagalaw ka pa, nag-i-sports ka, malakas ang katawan mo, nakalubog ka naman sa kasalanan, para sa Diyos patay ka. 5:6 ng unang Timoteo. Datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Ayon, kahit na ikaw ay buhay, malakas ang katawan mo, considered na patay ang taong nakabuyo sa kalayawan at kasalanan. And sabi ni Pablo sa mga unang Kristiyano, kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at pagsalangsang. Ayon. Yun ang sinasabi niya sa versikulo 4 rin. Basahin natin uli, kapatid na Daniel, yung 4. Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Ayon, sa pamamagitan ng biyaya, ng pag-ibig ng Diyos, bagaman patay tayo sa ating mga kasalanan, tayo ang wikay binuhay na kalakip ni Kristo. Nung si Kristo'y buhaying mag-uli, kalakip na binuhay ka spiritually, sa iyong mga kasalanan dahil patay ka, binuhay ka mag-uli, nalis yung kasalanan mo. Kaya ang first step ng salvation na ginawa ni Kristo, alisin ka muna sa kasalanan. Yun ang first step. Pagkatapos, susunod ka sa aral, mabubuhay ka sa aral. Pagkatapos, pag dumating yung katapusan, ikaw ay ililigtas niya sa parusa. Yung galit na darating. Basahin natin ang isang talata. Ang pagliligtas ni Kristo, ang last step, ay alisin ka sa galit na darating. Basahin natin. 1:10 ng unang Tesalonika. At upang hintayin ang kaniyang anak na mula sa langit na kaniyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Meron dumarating na galit ng Diyos dito sa lupa. Ililigtas tayo ni Kristo sa galit na darating. Kaya yung unang pagliligtas niya, liligtas ka niya sa kasalanan kasi hindi ka mapapatawad. Hindi ka maliligtas kung hindi mapatawad ang kasalanan mo. Yung kasalanan natin, tinutubos ni Kristo yon kung tayo'y sumasampalataya. Kaya nga siya nagbubu ng dugo para matubos ang ating kasalanan. Hebreo 9:22. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Maliban na sa pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Nung mabuhos ang dugo ni Kristo, naglalarawan nyo ng pagpapatawad ng Diyos sa ating kasalanan. Kung ikaw ay sumasampalataya at napapasakop ka kay Kristo. Ngayon, pagkatapos na matubos ang kasalanan, dapat susunod ka na. Mabubuhay ka na sa kabutihan. Pero pagka tumalikod ka, abay mawawala yung kaligtasan mo. Pagka ikaw ay tumalikod, 2:20 ng 2 Pedro. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito
ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Yan talata na yan, ang kaligtasan daw once and forever. Osas. Once saved, always saved. Saan mo nakita sa Biblia yun? Meron ba nun sa Biblia? Osas? Once saved, always saved. Pinapakontento ang miyembro nila. Ligtas ka na, kahit ano pa mangyari, ligtas ka. Hindi totoo yan. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, magaling pa ang hindi ka na nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Pinatawad ng kasalanan mo, yun ang first step. Kasi ang tagapagligtas ni Kristo, unang-una, tutubusin niya ang kasalanan mo. Siya ang umaako sa kasalanan mo. By the cross, He served as a ransom for your sins. Ngayon, may obligasyon kang lumakad sa utos. Mabuhay na lumalakad sa utos. Kailangan tumutupad ka sa utos ni Kristo. Pagka tumalikod ka, sabi ng salita ng Diyos, kung pagkatapos na sila'y makatakas sa pagkahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, muling mahalubiluhan ng sanlibutan at madaig niyaon, lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Paano ka ngayon sasabihin mong ligtas ka pa rin? Sumama ka na nga, ligtas ka pa rin. Lalabas nga, mas masama ka pa kaysa sa dati bago ka nakakilala kay Kristo. Basahin natin ang Mateo 12:43. Datapwat ang karumal-dumal na espiritu kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Kung magkagayoy, sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko, at pagdating niya ay nasusumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. Kung magkagayoy, yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa kanya, at sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una. Ang liwanag Lalo ka pang sasama Bakit? Ang dahilan nun, yung lumabas na espiritu sa'yo nang bautismuhan ka, sa bautismo kasi lumalabas yung masasamang espiritu During the true baptism, aalis yung masamang espiritu. Kagaya na nangyari kay Maria Magdalena, lumabas ang 7 demonyo sa kanya. Babalik yon pag pinabayaan mong makapasok at madaig ka uli. Ikaw ay matalo uli nung kasalanan, mas masama ka pa kaysa dati. Bakit? Magsasama yung isang espiritu ng 7 pang mas masama kaysa sa kanya. 8 na espiritu mo. Talo mo na si Maria Magdalena. 8:2 ng Lucas. Basahin natin. At ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit, si Maria na tinatawag na Magdalena, na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. Para ma-emphasize gumagamit ang Biblia ng numbers. May small, merong big, may great, may multitude, merong uncountable. No? Ang Biblia nagsasabi, ang tao dinatahanan ng demonyo gaya ni Maria Magdalena. Kaya pala si Maria Magdalena nung umpisa, malayaw na babae. Kumbaga, happy-go-lucky ito. Masamang babae si Maria Magdalena Sabi nung iba, patutot daw. Pero wala akong nababasang patutot si Maria Magdalena. Ang nababasa, masamang babae siya. Ngayon, kaya pala siya masama, 7 ang demonyong nasa kanya. Pero kung ikaw, kahit isa lang ang demonyo sa'yo, pagkatapos ng bautismo, nagpabaya ka, hindi ka sumunod sa aral, yung isang demonyo lumabas, babalik yon. Magsasama pa ng 7, magwawalo. Front runner ka na, 7 lang kay Maria Magdalena, 8 na sa'yo Mas masama ka pa kay Maria Magdalena nung una. Kaya, paano mo sasabihin ngayon sa akin na ang kaligtasan na hindi na naiwawala? Once saved, always saved. Osas. Hindi sinusuhayan ng Biblia yan. Ang eternal salvation
ay para sa susunod. Pero kung hindi ka susunod, abay kahit iniligtas ka na ni Kristo sa kasalanan, sa unang phase o sa unang step ng salvation, iniligtas ka sa kasalanan, reckless ka naman, abay lalayasan ka ni Kristo. Ikalawang Korinto 13:5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Kahit nasa iyo pa si Kristo, abay pagka gumawa ka ng reckless imprudence, nambababae ka, may asawa ka na, 3 pang kabit mo. Pagkatapos nasa drugs ka, araw-araw kang lasing. Ako man ng Kristo, hindi ako magtiyatiyagan tumira sa'yo. Sabi niya, nakasulat hindi nyo ba alam na si Jesucristo nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Ang liwaliwanag naman ng Biblia. Ewan ko lang, pag ako nagbabasa, ang liwanag naman ang naiintindihan ko na talagang yan salvation, kahit inumpisahan ka na ni Kristong iligtas, pag hindi ka magpapatuloy, abay, lalayasan ka ni Kristo. O kaya ang sabi ni Kristo, ang manatili hanggang wakas ay maliligtas. Kailangan mo ang pananatili. Pananatiling sumusunod sa aral, pananatiling tapat, huwag kang aatras. Gis 36 ng Ebreo. Pakinggan nyo. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Liwaliwanag niyan, kapatid Anong liwanag ang gusto mo? Ang aking lingkod na matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Dapat magpatuloy kang nabubuhay sa pananampalataya. You live by the faith. Sabi kasi doon sa Gis 36, nangangailangan kayo ng pagtitiis, yung perseverance, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, tanggapin nyo ang pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Kung siya'y umurong, hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. Paano ka maliligtas pag umatras ka? Sumusunod ka nga kay Kristo 1 taon, nung makadalawang taon, sumunod ka uli kay Satanas. Paano ka naman ililigtas nun? Mga pastor, maliwanagan nawa ang inyong mga miyembro, pati yung mga nagtuturo na once saved, always saved. You are once saved, you will always be saved if you continue following the Word of God. Pero pag huminto ka o kaya bumalik ka sa sanlibutan, sabi mo hindi na maiwawala yan. Basahin natin ang 2 Juan 1:8. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Yung pinagpapagalan ng mga alagad, ng mga apostol, yung pangkaligtasan ng kaluluwa. Mag-ingat kayo sa inyong sarili para wag ninyong iwala ang bagay na aming pinagpagalan. Maiwawala yan, kapatid. Ang salvation, 2 bagay. Una, ililigtas ka sa kasalanan. Tapos mabubuhay ka sa pananampalataya, susunod ka sa aral. Pagdating ni Kristo, ililigtas ka niya sa galit na darating. Tandaan mo yon. Meron 2 step yan. Mailigtas ka muna sa kasalanan, pagkatapos mailigtas ka sa galit na darating. Alin yung galit na darating? Yung araw ng paghuhukom ng Diyos. 1:18 ng Sifanyas. Pakinggan mo. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Ayon, maliwanag, kapatid,
Darating ang araw ng kapootan ng Panginoon, the wrath of the Lord. Yung galit ng Diyos, kailangan mo uli si Kristo ron. Pagdating ng galit ng Diyos na yon, ililigtas ka ni Kristo. Kung tuloy-tuloy kang susunod sa Kanya. Pero pag ikaw ay aatras, tatalikod ka, sa banal na utos, hindi ka magpapatuloy ng pagsunod, iiwanan ka ni Kristo, itatakwil ka niya. Itatakwil ka niya. Sa unang kronika, basahin natin ang 28:9. At ikaw, Salomon na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at nalalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Maliwanag, nagtatakwil ang Diyos. Pagka ikaw abusado ka, itatakwil ka niya magpakailanman, sabi kay Solomon. Gayon din ang sabi ni Pablo sa Bagong Tipan. Ang liwaliwanag nung nakasulat. Sabi ni Pablo, hindi nyo ba alam si Jesucristo nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Talagang may itinatakwil ang Diyos. Pag abusado ka, reckless ka, hindi ka sumusunod, binabaliwala mo ang kanyang aral, itatakwil ka niyan, sabi ng Biblia. Yun ang sinabi ni Pablo kay Timoteo nung binibigyan niya ng warning si Timoteo na ikay magkaroon ng dalisay na puso at ng magandang budhi na nang ito'y itakwil ng iba, ay itinakwil sila sa pananampalataya. Basahin natin ang 1:19. Naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Nasa mga ito'y si Himeneo at si Alejandro na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag mamusong. Nang itakwil nila ni Himeneo at ni Alejandro ang mabuting budhi at ang pananampalataya, ano nangyari? Sila ang wikay itinakwil, sabi ni Pablo doon sa 19. Nang ito itakwil ng iba sa kanila, nabagbag sila tungkol sa pananampalataya, na sila ibinigay ko kay Satanas. Pinagparaya na kay Satanas, wala ng pag-asa kasi. Pag itinakwil mo yung mabuting budhi, itatakwil ka rin ng Diyos, gaya nung sinabi ni Pablo sa 2 Korinto 13:5. Siguro sapat na muna yan, kapatid na Ransel. Kung kayo po'y interesado sa aral ni Kristo, inanyayahan ko kayo. Hindi naman para umanib kayo, kundi inanyayahan ko kayong makinig para magkaroon po tayo ng ekstrang kaalaman na hindi tinuturo ngayon ng maraming pastor. Yung kaalaman na yon ang magiging guide ninyo sa darating na panahon. Kung ano ba ang relihiyong dapat mong aniban, saan ka ba dapat manatili. Mapag-aralan po natin yan sa ating mass indoctrination sessions. Konti lang yan mag-aral kang abugasya, 10 taong ka nag-aaral araw-gabi Yan naman po, para matutunan natin ang aral ni Kristo. Inanyayahan ko po kayong lahat, mga kababayan, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli. Ayan, at puntahan naman po natin ngayon ang Abu Dhabi, UAE. Nandun si kapatid na Arman Manabat. Kasama natin mga bisita. Go ahead po, UAE please. Opo, kapatid na Daniel, maraming salamat po sa Diyos. Ang magtatanong po dito ay si kapatid na Cecil Almario, 55 years old, isa pong miyembro ng Roman Catholic. Narito po siya, kapatid na Eli. Narito po ang aking katanungan. Bakit po sa tuwing magpapalit ng relihiyon, kahit po nabinyagan na sa Katoliko, simbahan, binibinyagan po ulit ng panibago? Ganito po kasi, kapatid kasi sabi nila, mali yung binyag ng iba. Yun po ang common thinking. Pero sa akin po, ang pagbibinyag dapat mabinyagan ka o mabautismuhan ka sa kaparaanan ni Kristo. Paano yung kaparaanan ni Kristo, kapatid? Ang dapat nagbibinyag sa'yo, yung mangangaral ni Kristo.
Pag ang magbibinyag sa'yo, hindi mangangaral ni Kristo, walang kwenta ang binyag mo o ang bautismo mo. Sino po yung dapat magbinyag? 28:19-20 ng Mateo. Pakinggan mo, kapatid na Cecil. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kung gagamitan natin ang pagsusuri, kapatid na Cecil, ang inuutusang magbinyag, yung nagtuturo ng buong aral ni Kristo. Sabi ni Kristo, ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Kaya hahanap ka ng mangangaral na makakapagturo sa iyo nung lahat ng utos ni Kristo. Pag ang magbibinyag sa iyo, wala namang capacity magturo ng lahat ng utos ni Kristo, peke ang binyag nun. Peke. Kasi ang inutusang magbinyag o magbautismo, yung makakapagturo ng lahat ng aral ni Kristo. Sabi ni Kristo, basahin mo kapatid sundan mo ako, babasahin ko uli. Sa 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Dapat yung mangangaral may kapasidad magturo ng lahat ng utos. Yun ang inutusang magbinyag. Pagkatapos binyagan, ituturo sa iyo, tuparin lahat ng utos. Meron lang akong babasahin, kapatid. Simpleng halimbawa, I hope you will not be offended. Sa 2:9 ng unang Timoteo. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Tigil tayo sandali. Sabi ng salita ng Diyos sa Ebanghelyo, ang mga babae magsigayak ng mahinhing damit, may katimtiman at hinahon. Sabi ni Kristo, ituro lahat Kung itinuturo, bakit may mga babaeng nakalabasan dede? Mahinhin ba yon? Na ilabas mo yung kalahati ng bundok ng Sinai para pagpiestahan ng mga lalaki? Mahinhin bang damit? Yung nakalabas, pati yung gatla ng puwit mo? Nakalabas ang pusod mo? Naka-micromini ka, pinagpepiestahan ka ng mga lalaking nagnanasa sa katawang idinidisplay mo. Di ba ikaw kasangkapan pa ng demonyo niyan? Dahil yung mga lalaki ngayon natutukso, mag-isip ng hindi maganda dahil sa idinidisplay mo na katawan mo. Basahin natin ang 5:27 ng Mateo. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Liwaliwanag naman yan, kapatid Pag tumingin ka sa babae, taglay sa puso ang masamang hangad, nagkakasala ka ng pangangalunya. Kaya yung mga Kristiyana nung una, inutusan ng Diyos, gumaya kayong mahinhing damit, matimtiman at mahinahon. Bakit? Kasi para pagtingnan ka ng lalaki, hindi magkakaroon ng masamang isipin sa'yo. Hindi makakapangalon niya. Kasi kung ang lalaki, lahat ng napapagkita mo, nakaburles. Pagka ganyan ang mapapagkita ng lalaki, makakalimutan mo yung asawa mo, makakapangalon niya ka nga dahil lang sa damit. Ang katunayan, mayroon pong naging survey ng mga babaeng nire-rape. Ano po ang suot nila nung sila'y ma-rape? Ayon sa isang survey ginawa ng pag-iimbestiga ng investigative journalism, pakinggan nyo kung ano ang sinasabi rito, kapatid na Daniel.
Ito po ang sabi, this is what I was wearing when I was raped. Ito ay kansuot ko nung ako ay i-rape. Ano yung mga suot? Pakita nga natin yung mga suot ng mga na-rape. Ayan, oh. Sleeveless. Labas ang kilikili. Tama? Sige, pakita mo. Scroll mo. Ayan. Two-piece. Yan ang suot niya nung ma-rape siya. Tapos, ano pa? Pakita nyo. Ayan, oh, napakanipis niyan. See-through. Nung siya ay ma-rape, ang suot niya see-through. Tapos, nung ma-rape siya, ayan, oh. Ang unang attraction sa babae, ibabaw eh. Hindi naman yung ilalim eh. Unang nakaka-attract yung ibabaw kasi naka-display. Ayan. This is what I was wearing when I was raped. So may kinalaman yung pananamit sa intensyon ng nanonood o nakakakitang mata. Bakit? Ang ating mga mata, mayroon yan tinatawag na concupiscence. Masamang pita ng mata. Kaya ang Kristiyana, inutusan, gagayak ng mahinhing damit, matimtiman at mahinahon. Pagka ang magbabautismo sa iyo, kapatid, hindi itinuturo ang buong aral ni Kristo, peke ang bautismo mo. Ulitin natin ang 28, 19 at 20. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Tinuturo ba yan? Lahat ng bagay? Kung itinuturo ng isang mangangaral lahat ng utos ni Kristo, may karapatan siyang bumautismo. Pero babautismo ka, hindi mo naman itinuturo lahat ng aral ni Kristo, wala kang karapatan, peke ang bautismo mo. Naunawaan mo yung punto na yon, kapatid na Cecil? Opo. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Kung naunawaan ng kapatid na Cecil. Kaya sa amin, bago ka maging miyembro, babautismuhan ka namin. Pero bago ka namin bautismuhan, ituturo namin sa yung buo ang aral ni Kristo. Wala kaming aalisin. Pati pananamit, pagsasalita, pakikisama sa asawa, pagdadala ng pamilya, pagpapalaki ng anak, paghahanap buhay. Dito sa amin, bawal ang sugal, kapatid. Dapat, para maging valid ang bautismo mo, yung magbabautismo, nagtuturo ng buong aral ni Kristo. Pero pag hindi mo tinuturo, peke ang bautismo mo. Yan po ang sagot sa tanong ni kapatid na Cecil at salamat sa Diyos, naintindihan niya. Next. Puntahan naman po natin ngayon ang Singapore. Nandun si kapatid na Robert Navoa. Kasama natin mga panahon. Go ahead, Singapore, please. Salamat sa Diyos, kapatid na Daniel. At ang magtatanong po dito, kapatid na Eli, ay si kapatid na Noel Fortich, isang freelancer. Narito po siya. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon. Ang tanong ko po ay ganito. Ang pag-agaw po ba kay sa espiritu ni San Pablo na mawabasa sa 2 Corinthians chapter 12 verse 2 to 4. Yun po ba ay literal? At doon po kasi nakarinig siya ng mga salitang di masayod. So may capacity po ba ang espiritu ng tao na maka-perceive ng mga events, or may knowledge po ba ang espiritu or wisdom kahit na ito humiwalay na sa katawan? At tama po bang isipin na ang espiritu ng mga naunang pumanaw ay nalalaman nila ang kanilang kasalukuyang kalagayan? Salamat sa pagdalok, kapatid na Noel. Babasahin ko sa iyo isang talata ng Lucas, kapatid. Doon sa 1, tungkol kay Juan Bautista. Pakinggan mo ang istorya sa 1:15. Sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo
mula pa sa tiyan ng kanyang ina. Sa 17. At siya'y lalakad sa unahan ng kanyang mukha na may espiritu at kapangyarihan ni Elias upang papagbaliking loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak at ang mga suwail ay magsilakad sa karunungan ng mga matuwid upang ipaglaan ng Panginoon ng isang bayang nahahanda. Basahin mo, kapatid, sa kasama ko, no? Basahin mo, sabay tayo. Si Juan Bautista, sabi ni San Lucas, lalakad sa unahan ng kanyang mukha na may espiritu at kapangyarihan ni Elias. Kaya nung mangaral si Juan Bautista, sinamahan siya ng espiritu ni Elias. Kung yung espiritu walang malay, ba't naman ako papasama sa walang malay? Baka maligo kami pareho. Kapatid Nanuel, wag ka magagalit ha. Yung espiritu, mas maraming alam yon kesa sa literal o sa material, sa laman. Kagaya ng mga anghel ng Diyos, espiritu lahat yan eh. Sila'y mga espiritong sinusugo ng Diyos ayon dun sa 1:14 ng Ebreo. Basahin natin muna, kapatid na Daniel. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga gmamana ng kaligtasan? Yung mga anghel, mga espiritong tagapaglingkod yan. May mala yan. Wala namang katawang lupa yung mga anghel na yan. Ano? Pero alam nilang nangyayari sa lupa. Basahin natin sa 2 Samuel 14:20. Upang baguhin ang anyo ng bagay ay ginawa ng iyong lingkod na si Joab ang bagay na ito. At ang aking Panginoon ay pantas ayon sa karunungan ng anghel ng Diyos na makaalam ng lahat ng mga bagay na nasa lupa. Anghel ng Diyos, nakakaalam ng lahat ng bagay na nasa lupa, sabi ng Biblia. Yung anghel, espiritu yun eh. Kaya ang espiritu, kapatid, mas nakakaalam yan ng maraming bagay kasi may nakikita yan na hindi natin nakikitang literal o material na tao. Ngayon, ang punto mo, nung bang si Pablo ay agawin hanggang sa paraiso, sa 3 langit, sabi mo, yun ba'y literal? Siyempre, hindi literal yun, kapatid. Ang inagaw yung kanyang espiritu. Meron siya kasing ipinapakilalang espiritu roon, no? Sa kanyang salita. Yun ang inagaw. Kasi yung kanyang pagkatao, yung kanyang katawang tao, nandito sa lupa. 3 araw siyang bulag, no? Alin yung inagaw? Basahin natin yung 12:2, kapatid na Daniel. Nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na mayroon ng 14 na taon, maging sa katawan ay 1 ko, o maging sa labas ng katawan ay 1 ko. Diyos ang nakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit. At nakikilala ko ang taong iyan, maging sa katawan o sa labas ng katawan ay 1 ko. Diyos ang nakaalam na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Maliwanag, kapatid, ano? Kapatid na Noel, parang kagandahang loob ko sa'yo na kasi mahirap sagutin itong tanong basta-basta ng lahat ng pastor eh. Pero meron ako ibibigay sa'yo na emphasis. Ang inagaw, hindi yung katawang labas ng katawan, maging sa katawan, ewan ko, maging sa labas ng katawan, ewan ko, sabi niya. No? Nakikilala ko ang isang tao kay Kristo. Mayroon ng 14 na taon, maging sa katawan, ay 1 ko. Maging sa labas ng katawan, ay 1 ko, sabi niya. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit. Sa mga kapatid, ang inagaw, hindi yung katawan. Hindi rin yung labas ng katawan ang inagaw. Alin ang inagaw? Di yung nasa loob. No? Alin yun?
Ikalawang Korinto 4:16. Pakinggan mo, kapatid. Kaya nga, hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Ngunit ang aming pagkataong loob ay lumalakas sa araw-araw. Si Pablo ay nagturo ng pagkataong loob. The inner man. Isang spiritual na bagay yon. Isang espiritu yon. Tawag niya the inner man. Yun ang inagaw. Kasi yung kanyang katawan, yung labas, meron labas, meron loob di ba? Yung labas, naiwan nasa lupa Para rin si Juan. Nung si Juan ay agawin, papunta sa langit, ay inagaw sa kanya yung espiritu. Basahin natin ang 1:9 ng Apokalipsis. Akong si Juan na inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus ay nasa sa pulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patutuo ni Jesus. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang pakakak na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia sa Efeso at sa Smyrna at sa Pergamo at sa Tiatira at sa Sardis at sa Philadelphia at sa Laodicea. Yon. Sabi ni San Juan, ako ang wika'y nasa espiritu sa araw ng Panginoon. Yung kanyang katawan na literal, material, nandun siya sa pulo ng Patmos. Pero, dun sa araw ng Panginoon, yung araw na hinaharap, ako ika'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon. Inagaw yung kanyang espiritu. Kasi, doon sa 4, versikulo 1, ganito nakasulat. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang pintong bukas sa langit at ang unang tinig na aking narinig na gaya ng sa pakakak na nakikipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabi, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin. Pagdakay napasa espiritu ako at narito may isang luklukang nalalagay sa langit at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. Nung siya ay papagpakitaan ng mangyayari sa hinaharap, nakita niya bukas ang langit at nakarinig siya ng tinig, umakyat ka rito, sabi nung tinig sa kanya. Umakyat ka rito. Pagdaka ang wika'y napasa espiritu ako. So, ang pag-akyat, hindi yung laman ang iniakyat niya, hindi yung katawan. Yung espiritu ang umakyat. Kasi tayong mga tao, kapatid, mayroon tayong espiritu. Ang tawag sa Biblia, espiritu ng tao. 2:11 ng unang Korinto. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Kaya yung espiritu, nakakakilala yon, may kaalaman yon, kapatid. No? Sino ka sa mga tao nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Bawat isa sa atin, meron tayong espiritu. Yung espiritu na yun, tinatawag espiritu ng tao, may kamalayan yon. Alam nun ang nangyayari, kapatid, gaya nung tanong mo, sabi mo kanina, may capacity po ba ang espiritu makapag-perceive ng events? O taglay ba rin ng espiritu ang knowledge and wisdom? Meron, kapatid. Nasagot ba nun yung tanong mo, kapatid na Noel? Po, Brother Eli. Maraming salamat po. Salamat din. Salamat sa Panginoon. Kapatid na Daniel. Opo, salamat po at puntahan po natin ang Puerto Princesa City, si kapatid na Mel Pingal. Kasama natin mga panauhin. Go ahead, Puerto Princesa, please. Salamat sa Diyos, kapatid na Eli. Narito po ang ating magtatanong, si kapatid na Jezabel Condesa. Isa po siyang Baptist at 18 years old po siya.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang tanong ko po, totoo po ba daw na may pangalawang buhay? Dahil naniniwala po kasi kami. Salamat po. Mga kapatid, yung pangalawang buhay na sinasabi, yung salitang pangalawang buhay, hindi yun ang ginagamit ng Biblia. Ang ginagamit ng Biblia, buhay na darating. Buhay na darating. Sa unang Timoteo Kapitulo 6, pakinggan mo ang babasahin nating talata sa 6:19 ng unang Timoteo. Na mangagtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Sa panahong darating, mayroong buhay na tunay na buhay. Alin yon? Doon sa 4:8 ng unang Timoteo. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. May pangako ang kabanalan, pag pinagsasanayan, may pangako sa buhay na ito at sa darating. Kaya merong buhay na darating. Ang tawag doon, kapatid, buhay na walang hanggan. Naniniwala ako ron, kapatid. Kasi kung walang pangakong buhay na walang hanggan, agrabyado tayo ngayon sa lupa. Yung mahihirap, agrabyado tayo. Yung mga ni-rape, yung mga inabuso, mga ninakawan, sinunog, pinatay, pinagmamarder, ano? Pag wala nang darating, wala nang paghukom, lalabas, wala nang hustisya. Para tayong mga hayop na lang na pinatay na lang ng mga taong masasama. Kaya ang hustisya o ang katarungan darating sa buhay na darating. May paparusahan ng Diyos, mayroong gagantimpalaan. And that is the fulfillment of the life which God proposed to mankind. Ang katuparan ng talagang buhay na ibig ng Diyos maranasan natin, yung buhay na nasa ilalim ng hustisya. Hindi kagaya ng buhay ngayon sa lupa. Mga mahirap na inaapi pa. Mahirap na ninanakawan pa. Tingnan mo nung araw sa Biblia, pagka nagtrabaho yung tao, dapat ibigay mo agad yung sweldo. Sa panahon ngayon, 3 taon na nag-aantay ng sweldo, ayaw pang ibigay. Nalululong tuloy sa 5-6 yung tao sa patubuan. 1 buwan kang nangungutang nagpapatubo kasi wala kang magamit na pera. Nung araw, dapat bibigay mo agad yung upa. Hindi na kailangan magpatubo siya. Ngayon, may mga kumpanya, papasweldoin ka, late pa, buwana na, late pa. Naobliga ka ngayong mangutang ng patubuan. Sa Biblia, hindi ganon. 24:14 ng Deuteronomio. Huwag mong pipighatiin ang isang nagpapaupang dukha at salat, maging siya'y sa iyong mga kapatid o sa mga iyong taga-ibang bayan na nangasa iyong bayan sa loob ng iyong mga pintuang daan. Sa kaniyang kaarawan ay ibibigay mo sa kaniya ang kaniyang kaupahan, ni huwag lulubugan ang araw, sapagkat siya'y mahirap at siyang inaasahan ng kaniyang puso. Baka siya'y dumaing sa Panginoon laban sa iyo at maging kasalanan sa iyo. Kita mo na, bago pa lumubog ang araw, malay mo, walang kakaining hapunan yung pamilya. Bigay mo na yung sweldo. Yung mga iba ngayon, para yumaman sila, binibimbin ng sweldo. Dinidelay para kumita pa ng kumita sa bangko. Merong ganong mga tao walang budhi sa kapwa. Kaya kung wala yung pangalawang buhay, hindi ka na makakaginhawa man lang, kapatid, lalo na kung mahirap ka. Naintindihan mo, kapatid na Jezebel? Opo. O Brother Daniel, may isa pang venue Opo, puntahan po natin naman ang Olongapo City. Nandun po si kapatid na Rick Erese. Go ahead po, Olongapo.
Apo, salamat po sa Diyos, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Mula dito sa Olongapo City, ang magtatanong ay isang miyembro ng Born Again, 22 years old. Under indoctrination po siya. Narito si kapatid na Jenaline de Guzman para sa kanyang katanungan. Magandang gabi po, Brad Eli. Isa po akong born again po. Bali po kasi sa pinagsisimbahan ko po dati, isa po sa naobserbahan ko po yung kapag may mga crusade po, meron po kaming tinatawag na altar call po. Yun po yung paghihikayat ng mga taong makasalanan sa harap para magbalik loob po sa sa ating Panginoong Hesus. Tapos naobserbahan ko po kasi na yung mga lahat po ng tumatanggap, either may natutumba po, may umiiyak, may tumatawa. Bali po ang tanong ko po, Brad Eli, ganun po ba yung nararamdaman ng isang taong tumanggap sa ating Panginoon dahil sa presensya ng Panginoon? Yun po. Kasinungalingan yon, kapatid. Hindi totoo yun. Ang tumatanggap sa Diyos, natutumba. Tapos yung iba parang naloloko, nagtatawanan. Yung iba naman parang gumagapang, parang mga aso at saka mga... Hindi totoo yun. Walang ganyang nangyari sa mga Kristiyano. Yung Kristiyano tumanggap kay Kristo, yung lumpo tumayo. Hindi natumba. At yung may demonyo, tumino. No? Tumino yung nasa Gadareno. Nahubot-hubad, pupunta sa mga libingan, sinusugatan ng sarili, parang loko-loko. Nung tanggapin si Kristo, tumino, nakasulat nakadamit siyang matino. O, basahin natin yung party na lang na yun. Haba kasi nung istorya nun Sa 5:15 ng Marcos, kapatid na Daniel. At nagsiparoon sila kay Jesus at nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na nakaupo, nakapanamit at matino ang kaniyang pag-iisip. Sa makatwid bagay, siyang nagkaroon ng isang pulutong at sila'y nangatakot. Kita mo, yung isang tao na mayroong pulutong ng demonyo, sinusugatan ng sarili, nakahubot-hubad, nagsisisigaw sa mga libingan, hindi tumatahan sa bahay nila, kung ano-ano mga weirdo ang pinagagagawa. Nung tanggapin si Jesus, nakita nila, nakaupo, nakapanamit at matino ang pag-iisip. Itong mga nagsasabing naroon daw sa kanila ang presence of the Lord, ba't naging ikaw naman tao? Naku po, patawarin. Baka magalit na lang sa akin Pero kapatid, wala sa Biblia yon. Yung halimbawa magdididip pa, tapos manginginig, matutumba, bubula ang bibig. Hindi ganyan ang tumatanggap kay Kristo. Alam mo, nangyayari yung bumubula ang bibig at saka nanginginig sa mga may demonyo. Hindi sa tumanggap kay Kristo. Wala lang tayong panahon kapatid na Jenaline Pero nayayang kita rin, kapatid. Yang lahat ng tanong mo, masasagot yan pag nakinig ka ng indoctrination sessions. Salamat po, kapatid na Jenaline. At salamat po sa Diyos sa isa pang mabuting pagkakataon na nagkaroon tayo ngayong araw na ito sa lahat ng ating mga panauhin sa iba't ibang lugar ng ating pong ginagawang Bible exposition. Muli po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isang mabuting pagkakataon na makapaglingkod sa ating mga kababayan. Kapatid na Eli. Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat po. Salamat po sa inyong pagtitiyaga para po sa kabutihan ng ating kaluluwa at ng ating mga sambahayan. Bigyan nating oras ang pakikinig ng aral ng Diyos na nanggagaling sa mga talata ng Biblia.